Ngayon mga kasubaybay, magpapahapyaw lamang tayo doon sa sinasabi ko nakaraang video na si PBBM daw ay walang utang na loob. Siguro yung sinasabi nila na walang utang na loob ay dahil doon sa ginawa ng nakaraang administrasyon na pinalibing ang dating presidenteng si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Alam niyo mga kasubaybay, hindi mo dapat gawing daan yun para manumbat ka, para sumunod sa'yo. Dahil sa, alam nyo mga kasubaybay, tungkulin naman ng isang presidente kung ano ang tama at ano ang dapat gawin. Na ang pinakatamang ginawa ng dating nakaraang presidente ay yung ipalibing talaga ang dating President Marcos sa libingan ng mga bayani dahil tungkulin ng isang presidente. Ginawa lang niya yung kanyang tungkulin, kaya wag yun ang magiging basihan para sabihin niyo walang utang na loob si BBM. Kahit mapagbantaan si BBM, kahit patayin ang buong mag-anak ni BBM, hindi dapat kumikibo si BBM dahil may utang na loob. Ganun ba ang ibig niyo sabihin? Napakahina naman ng ating mga kokote, oh. Hindi ganun. O kaya naman, yun ang ginawa naman na dahilan ng mga Duterte para sabihin nila na may utang na loob sa kanila ang mga Marcos para ang gawin ng mga Marcos sumunod naman sa lahat ng kanilang gusto at mga utos. Hindi ba? Mag-isip nga kayo. Ako naman mga kasubaybay, matatanda na tayo. Sabi nga, ang tao habang tumatanda, kung mag-isip dapat, nagiging matured. O sinasabi, tayo ay nasa estado na ng pagiging maturity. Hindi yung pagiging parang bata pa rin tayo kung mag-isip. Di ba mga kasubaybay? Ang ginawa ng ating nakaraang Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, tungkulin niya yun. Tungkulin niya yun. Hindi ginawa yun ng dating Pangulo para isumbat lamang, para mabaon lang sa utang na loob. Ang kasalukuyang presidente, hindi yun ang punto nun. Hindi ba? Ang punto nun, tinupad niya yung kanyang gampanin o tungkulin bilang Pangulo ng ating presidente at pinanindiganan niya yun. Isa nga ang inyong kasubaybay sa sumasang-ayon sa ginawa na yun ng ating nakaraang presidente na si Rodrigo Duterte. Na tama yun yung ginawa ni Rodrigo Duterte. At humahanga ako, bumibilib ako. Bakit? And marami ng mga presidente ang nakaraan hindi naman nagawa yun. Pero kay Duterte nagawa. Nagawa niya na ipalibing ang ating dating Pangulo. Ibig bang sabihin, kaya ginawa yun ng dating Pangulo para lang mabaon sa utang na loob ang anak na si BBM? Hindi yun ang isipan ng ating nakaraang Pangulo. Tinupad lang niya yung kanyang tungkulin. Hindi ba? Kaya nga walang nakaharang, hindi ba? Anong sabi ng mga nagsasabi na huhukayin nila yan? Anong sabi ng Pangulo? Na yun ang tamang termino. Sa mga taong nagsasabi na huhukayin daw nila, anong sabi ng dating Pangulo? Ay di dalhin ninyo sa inyo. Pagka hinukay ninyo, dalhin ninyo sa inyo. O nangyari ba? Hindi naman gagawin yun. Ngayon, kung madadala ka sa mga salita at pananakot, abay, anong klase kang presidente? Yun ang isa sa hinahangaan ng inyong kasubaybay na ginawa ng ating dating Pangulo. Walang nakapigil. Ibig bang sabihin, dapat sunod-sunuran si BBM? Ay doon naman mali. Mali yun. Dapat maging sunod-sunuran sa gustong gawin nung nagpalibing sa kanyang ama? Mali yun. Kahit ipamigay na ang ating bansa, susundin pa rin ba ng ating kasalukuyang Pangulo? Mali yun. Kahit ba ang gusto ng nakaraang Pangulo ay kamkamin o kunin lahat ng China ang lahat ng mga bagay na magustuhan niya sa ating bansa, papayag ba si BBM dahil may utang na loob? Mali yun. Kaya mag-isip kayo mga kasubaybay. Pag-aralan yung mabuti ang mga nangyayari. At magbigay din naman kayo ng mga reaksyon dahil karapatan natin yun. Tulad ng ginagawa ng inyong kasubaybay.
Karapatan ko namang magbigay ng reaksyon. Kuro-kuro, palapalagay. Dahil yun ang ipinakikita nila sa atin at yun ang mismong nakikita natin. Hindi ba noong mga nakaraang videos ng inyong kasubaybay na tungkol doon sa, may title nga ako doon na malalim na laro ng politiko tungkol kay Saldico. At nabanggit ko pa yung mga nakaraan kasaysayan sa pagitan ng Marcos at Aquino. Hindi ba? Yun dapat iniisip nating mabuti at tinatandaan natin yung mga ginagawa at magbigay tayo ng reaksyon. Kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Hindi ba yun? Hindi yung tayo na nga nagbigay sa kanila ng mataas na kapangyarihan, tayo pa yung magiging sunod-sunuran sa lahat ng sinasabi nila, mali man o tama. Kaya palagi sinasabi ng inyong kasubaybay pag-aralan natin lahat yung mga nakikita natin. Pag-isipan natin kung tama ang kanilang ginagawa. At yung tungkulit, karapatan natin dahil tayo nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na tinatamasa nila ngayon. Huwag tayong basta maging tagapanood lang. Huwag nating gawin yung alam naman natin na mali hindi lang tayo umiimik. Alam niyo mga kasubaybay, bawat maling ginagawa nila, ang epekto niyan, tagos sa atin. Tagos sa atin na mga nagbigay sa kanila na makuha nila ang kapangyarihan yan. Kaya hindi dapat na tayo nakatunganga lang sa mga ginagawa nila. Ganon dapat kalalim ang isipan ng bawat Pilipino. Tandaan ninyo mga kasubaybay, lahat na maling ginagawa nila mula sa Kongreso, sa Senador, sa Presidente, lahat na mga maling desisyon nila, ang epekto niyan nasa atin na naglagay sa kanila sa kapangyarihan, sa mataas na kapangyarihan na hinahangad nila. Kaya hindi tayo dapat natutulog lang. Dapat patuloy tayong nagmamasid. Bibigyan ko sa kayo ng isang sample na ang desisyon nilang mali, ang tuwirang epekto niya at masama na epekto sa atin ang tama. Sa atin yan tatama. Alam niyo ito, puntahan natin yung mga tinalakay, katulad ng mga tinalakay ng inyong kasubaybayan, mga nakaraan, mga binuo nilang batas. Ito, isa lang at yun nararanasan ng lahat ng mga Pilipino. Bawsi ni Loren Legarda. Hindi ko malimutan yung bawsi ni Legarda na kapag kayo mag-asawa ay nag-away, nasaktan ng lalaki yung babae, pwedeng maghabla yung babae. Yung lalaki, walang karapatan magreklamo. Sipin mo yan. Ang batas ginagawa bilang equal. Parehas. Babae o lalaki, mayaman o mahirap. Dun yun. Parehas. Kay Legarda, hindi Ano ngayon ang epekto sa mamayan, katulad ng sinasabi ng inyong kasubaybay? Ginawa ng mag-asawa yung batas ni Legarda, sinunod. Inihabla si lalaki. Ay nga, si lalaki, siyempre hindi rin naman basta papayagan na basta ihabla lang. Inihabla, sabihin na, ipakulong na, nagtagumpay babae. Akala nyo ba pagkapakulong nun, isipan ng lalaki, hindi na ako makikisama sa'yo. Asawa mo nga ako, kaya mo ako ipakulong. Samantalang alam ko naman na ikaw may kasalanan, kaya kita nasaktan. Di ba ganun mangyayari doon? Ako naman, huwag tayo magmangahangan pa. Ganun mangyayari doon. Ngayon, kung mangyari yun, dapat yun iniisip muna Dapat inisip na ni Legarda yun. Nangyari yun. Hindi na sumama yung lalaki nung makulong, makalaya. Hindi na pinakasama yung lalaki. Kasi ipakulong na naman, magpipilyo na naman yung asawa niyang babae. Tapos baka hindi niya mapigilan, masaktan na naman, di kulong na naman siya. Hindi na siya makikisama. Pag hindi siya nakisama, baka yung lalaki mag-asawa na ng iba. Hindi maligaya na. May asawa na Pinalitan na yung anong tawag doon ng mga pangkaraniwang tawag, may alagang kobra. Ang kobra palang alaga yung kanyang asawa. Iniwan na yung alagang kobra. Wala nag-asawa ng iba, di maligaya na yun. Yun ang babae, siyempre, ganun yung ugali niya, kahit manuyo yun doon sa asawang lalaki.
Hindi na, may asawa na, nag-asawa na ng iba. Mag-aasawa na rin yun. O di nag-asawa, maligaya na sila. May kanya-kanya na uling pamilya. Kamusta ngayon ang mga anak? Katulad ng nakikita na inyong kasubaybay, palaboy sa kalsada. Ngayon ligarda. Anong naging epekto ng bawsi mo? O yun ay isa lamang sa sampol ng inyong mga kasubaybay na mali na ginagawang batas ng mga inilagay natin sa mataas na kapangyarihan na dapat tayo nagmamasid sa kanilang mga ginagawa. Yun, yung sample ko lang ha. Bagamat tinalakay ko ng mga, sabi na matagal-tagal ko nang tinalakay yan eh. Inulit ko lang, ginawa kong basihan dito sa pinag-uusapan natin ngayon na hindi dapat na tayo ay nakamasid lang. Sapagkat sa mga nasa kapangyarihan ngayon, sa atin galing yung kapangyarihan na tinatamasa nila ngayon, kaya hindi dapat na tayo maging tagapanood lang at susunod lang sa bawat sabihin nila. Hindi ba? Unawain nating mabuti. Hindi tama yun. Binigay mo sa kanya yung kapangyarihan pagkatapos ikaw, nasa iyo ang masamang epekto ng bawat gagawin nilang batas, bawat sasabihin nila. Ito dapat ganito ang gawin mo. Dapat sundin mo ito. Ikaw nga yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Bagamat karapatan nating sumunod. Pero, pag-aaralan natin kung tama o mali. Tama ba yung sinasabi? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gaano kalalim ang laro ng politiko, dapat ganun din tayo kalalim mag-isip. Okay mo na yung mga kasubaybay. Patuloy na subaybayan ang aking YouTube channel, Subaybay Channel sa Facebook. Patuloy na pong panuorin ang mga videos na ina-upload na inyong kasubaybay upang patuloy kayong may malaman, mapanood sa inyong kasubaybay. Bye-bye.